Hello guys, it's me again, Krong TV, and today's video pag-uusapan natin ang isa na namang napaka-interesanting story sa ating paboritong anime and manga series na Boruto Naruto Next Generation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe, pindutin na rin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga susunod na videos. Sa chapter 53 nga na nailabas na nitong mga nakaraang araw na laban sa pagitan ni Ishiki laban kay Naruto, Sasuke at Kawaki na sa pilitang gumamit ng teleportation technique. Matapos ngang makawalan ni Ishiki sa mahigpit na pagkakahawak ni Naruto sa kanya ay agad-agad nitong pinuntahan si Kawaki na papalapit sa kanya dahil sa gusto ni Kawaki na iligtas si Naruto sa mga kamay ni Ishiki. Dito nga ay sinakal ni Ishiki si Kawaki at agad-agad namang pinagpalit ni Sasuke ang katawan niya kay Kawaki at sabay ay inutusan niya si Kawaki na gumamit ng smoke bomb. Smoke bomb na kahit ang Byakugan ay hindi ito ma-penetrate. At dito nga ay hindi inaasahan ng lahat na si Ishiki ay gagamit ng isang lumang trick upang mapalabas si Kawaki. At ang lumang trick na ito ay ang pagbilang niya hanggang 20. Kung hindi palalabas si Kawaki matapos ang bilang na ito ay papatayin niya ng tuluyan si Naruto. Bago mangyari ang lahat ng ito, si Ishiki ay may natitira lamang na 5 minuto at nanggamitan nga siya ni Sasuke ng swapping technique at si Ishiki ay lumipad pa itaas upang hanapin si Kawaki. Dito ay muling nabawasan ang oras niya upang mabuhay. At dito nga ay sinamantala ni Ishiki ang kahinaang tinataglay ni Kawaki. Ito ay ang mawala si Naruto sa kanya. Si Naruto ay sobrang napamahal na kay Kawaki, kaya naman ito ay sinamantala ni Ishiki upang mapalabas si Kawaki kung saan man siya nagtatago. At si Kawaki nga na napamahal kay Naruto ay hindi papayag na patayin ni Ishiki si Naruto. Kaya naman biglang nagpakita si Kawaki at habang papalapit si Ishiki kay Kawaki ay inatake naman siya ni Kawaki gamit ang fire release technique na natutunan niya mula kay Naruto. Ngunit ang pag-ataking ito ni Kawaki ay walang talab kay Ishiki, kaya naman tuluyan niyang nakuha si Kawaki. Si Ishiki na nakuha si Kawaki ay nag-install na nga ng karma kay Kawaki at dito nga ay nakaramdam na siya ng kanyang pagkapanalo kahit pa ng mga nakarang oras ay halos siya ay mamatay na at kahit pa nilunok niya ang pride niya dahil siya ay gumawa ng makalumang trick upang mapalabas lamang si Kawaki. At si Ishiki nga naramdam na ang kanyang pagkapanalo ay tumawa ng malakas dahil sa alam niyang siya ay panalo na. At dito nga inisip na niya na siya ay makakapagpahinga na ng matiwasay at hihintayin na lamang ang oras niya upang tuluyan na nga niyang makontrol si Kawaki. Ngunit ang pagdiriwang na ito ni Ishiki ay naudlot at siya ay nagulat dahil sa mga sumunod na nangyari dahil ang karma seal na nailagay niya kay Kawaki ay unti-unting nawawala. Dahil sa galit ay tinanong niya kung anong nangyayari at dito nga ay biglang may lumitaw na isa pang Kawaki at sinabing Bushin no Jutsu at si Ishiki na nag-aakalang siya ay mananalo na ay nag-transform into dust at dito nga ay makikita si Kawaki na lumalapit kay Ishiki. Sa manga panel kung saan si Kawaki ay inapakan si Ishiki, mistulang may ginawang trick si Ishiki, makikita ito sa mga mata niya. Ang ginawa kaya ni Ishiki ay pinaliit niya ang kanyang katawan at dumikit sa katawan ni Kawaki at unti-unti nitong inilagay ang karma niya kay Kawaki. Tulad ng ginawa ni Momoshiki sa katawan ni Boruto, kaya naman ang karma process niya ay perfect. Hindi katulad ng ginawa ni Ishiki sa katawan ni Jigen na direct niyang ginamit completely. Or totoo kayang si Ishiki ay totoong namatay na? Ito nga ang dalawang posibilidad na si Ishiki ay buhay or patay na. Number 1, si Ishiki ay buhay pa. Kung mapapansin ang inilabas na footage ng episode ng Boruto Naruto Next Generation na si Kawaki ay gumagamit ng karma na ang alam nating lahat ay ang karma na ito ay ibinigay ni Ishiki para sa susunod niyang pagkabuhay. Kung mapapansin natin ang existence ng karma ng adult Kawaki ay pareho sa karma seal na nakita natin sa manga chapter 25 at ang ipinakita sa latest trailer ng Kawaki appearance. Masasabi natin na nailagay pa rin ni Ishiki ang karma niya kay Kawaki. In other words, ang pagkawalang ito ni Ishiki ay meron siyang ginawa kaya naman siya ay hindi talaga namatay.
Maaaring ang pag-apak ni Kawaki kay Ishiki ay ginawa niyang maliit ang kanyang katawan upang mapalapit sa katawan ni Kawaki hanggang sa ma-install nga nito ang karma sa katawan ni Kawaki. At sa cultivation ng karma ay tulad sa ginawa ni Momoshiki sa katawan ni Boruto. Kaya ito ang dahilan kung bakit si Momoshiki na na-master ang katawan ni Boruto ay sinaksak ang Rinnegan ni Sasuke dahil ang ginawang ito ni Ishiki ay kayang makita ni Sasuke, kaya naman ngayon ang presence ni Ishiki ay hindi na madedetect ng Rinnegan. Or kahit ang pag-install ng karma sa katawan ni Kawaki ay hindi visible kay Sasuke. Ang pamimilit ng pag-install ng karma katulad ng ginawa ni Momoshiki, ang karma process ay iba sa ginawa ni Ishiki. For example, noong itransfer ni Ishiki ang karma sa katawan ni Jigen at agad-agad nitong kinontrol ang katawan ni Jigen. Ang karma cell ni Ishiki sa katawan ni Kawaki ay mag-uumpisa sa initial stage nito katulad ng kay Boruto kung saan ang karma adaptation process ay nag-uumpisa sa katawan ng prospective substitute. Marami rin ang paghihirap ni Boruto sa battle noong ang karma ay nag-uumpisa ng mag-react sa katawan nito. Number 2, si Ishiki ay tunay ngang namatay na. Dahil nga sa si Ishiki ay na-reach na ang kanyang limit sa katawan ni Jigen, dito ay hindi na niya kayang gamitin ang kanyang mga kapangyarihan upang manipulate ang kanyang katawan. Sakaling si Ishiki ay patay na, then ang karma na makikita natin sa footage sa future Kawaki ay maaaring karma ni Momoshiki. Ito ay in-install niya sa dalawang prospective body katulad ng ginawa ni Ishiki sa katawan ni Kawaki at ni Jigen. Gagamitin ni Momoshiki ang research ni Ishiki, research na ginawa ng Kara ng ilang taon para mahanap ang suitable vessel na maaaring maka-accommodate ng karma ng Otsutsuki. At dahil nga sa discover nilang ito, ang gagawin na lang ni Momoshiki ay ang mag-install ng karma kay Kawaki nang walang ginagawang kahit anong research. However, hindi ibig sabihin nito na agad-agad ay magpapakita si Momoshiki matapos nga nitong ma-installan ng karma ang katawan ni Kawaki. Dahil katulad ng explanation sa Boruto Naruto Next Generation episode 179 kung saan mayroong 5 stages sa karma process bago ang katawan ng prospective substitute ay maging ready na. Currently, sa anime, ang katawan ni Kawaki ay na-reach na ang 3rd stage kung saan kaya nitong makontrol ang ilan sa strength ng karma katulad ng Saking Inajutsu na pagmamay-ari ng Otsutsuki katulad ng ipinakita sa chapter 25 kung saan si Kawaki ay inaatake ni Garu na gustong ibalik si Kawaki sa Kara. O ang pag-atake ng cannon shot na katulad ng Fire Jutsu without performing the seal na nakita natin sa video trailer ng pagpapakita ni Kawaki. So guys, ito ang dalawang bagay na pwedeng mangyari sa Boruto Naruto Next Generation story. So guys, alin kaya sa dalawa ang maaaring mayroong malaking posibilidad na mangyari? Any comment and suggestion, just comment down below. At dyan, nagtatapos ang video ito. Hope you like it!